No? Nakakadismaya. Ito suggestion ko sa inyo, no? Sundan niyo po yung mga debate na ganyan sa Senado. Ang pinag-uusapan dito yung resolution ng Senado, no? Condemning what the Chinese Embassy in Manila has been saying. Yung kabastusan, di ba? Yung pagiging condescending, pagiging unwelcome guests nila dito sa Pilipinas. Di ba? Saka nakakita, embassy officials, kung sumagot para mga trolls, 'di ba? Binabastos yung mga opisyal ng Pilipinas na pinagtatanggol at naninindigan para sa ating mga karapatan, sa ating sovereign rights diyan sa West Philippine Sea. Tapos yung sagot ng China, troll na troll 'di ba? May pananakot pa nga coming from the Foreign Ministry, 'di ba? Na sinagot naman ng Department of National Defense. Saka nakakita ng ganitong aksyon. And ordinarily, you would think na siguro talagang wala ni isang senador na tataliwas dito sa resolution na ito. Well, hindi po sila ganun kasolid, no? 15 pa lang. Actually, marami naman 15, no? Pero isipin mo, ano kayo pinag-iisip ng ibang mga senador at bakit ayaw suportahan itong resolution na ito, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing dinedelay nila, no? For something that was supposed to be not too complicated because you're talking here of the interest of the Philippines in the West Philippine Sea. Pero parang ginagawang komplikado ng ilang mga senador under the guise of raising legitimate concerns. For example, itong si Senator Rodante Marcoleta, kung napapanood nyo po yung kanyang interpellation dito kay Senator Kiko Pangilinan, yung kahapon at saka po yung kanina, understand, bukas, doon na pagbobotohan. Di ba? Doon na talaga didesisyonan yung resolution. I think paulit-ulit na binabanggit niya pagdating dito sa di umaniwala naman daw proper coordinates itong West Philippine Sea kaya paano may ipagtatanggol. Diyos ko, ito mga issues na ito, pag nire-raise mo ng paulit-ulit, talaga magre-raise ng doubt sa mga kababayan natin at iisipin, oo nga no, paano natin ipagtatanggol? Wala naman pala, hindi naman pala natin alam yung West Philippine Sea. Ilista nyo na po, i-google nyo na lang po kung ano yung mga batas na ipinasa natin to clarify and define what the West Philippine Sea is. And ibangga nyo po yun doon sa Permanent Court of Arbitration ruling ng 2016. Ito pong arbitral award na nakuha natin. Kung saan niliwanag po yung mga maritime entitlements, diba? Dito po sa bahagi na yan. At paliwanag, tayo po yung merong karapatan under UNCLOS dito po sa ating exclusive economic zone. At pag nagsoso ng doubt, yung mga katulad nila Senator Marcoleta sa ganyang bagay, sino po ba nagbe-benefit? Isipin niyo po mabuti. Miski sabihin nila, hindi ako pro-China, hindi ko naman pinagtatanggol yung China rito, hindi naman yung linya nitong si Honorable Robin Padilla, hindi raw siya pro-China, di ba? Pero yung mga nare-raise nilang issues, sino ba sa tingin niya nakikinabang dito? Di ba China? Tsaka bakit parang hirap silang ipagtanggol yung mga katulad nitong si Jay Tariela na ever since maliwanag yung paninindigan para sa West Philippine Sea. Ang dami-dami na kinay-question. Kanina, kinay-question itong si Honorable Robin Padilla. Di ba kinay-question pa, hindi naman under ng Department of National Defense, yung Philippine Coast Guard. Siya ba nagsabi? Di ba? Yung naglalagay pa ng kung ano-anong mga bagay na to me irrelevant Kasi dapat malinaw ang paninindigan natin dito. Tapos punta tayo dito sa mababang kapulungan, dito sa House of Representatives. Yung minority leader, si Congressman Libanan. Di ba? Nakastigo tuloy nito si Rufus Rodriguez. Bakit kanyo? Di ba? Hiniritan itong si Jay Tariela, pinaalalahanan na dapat maging professional. Ito yung tanong ko sa mga tumutuligsa dito kay Jay Tariela at sinasabi dapat ikaw maging professional. In particular, yung mga DDS, itong sina Marcoleta, itong sina Robin Padilla. Kung talagang kayo, ang priority nyo ay yung pagiging professional ng isang lingkod bayan, bakit napakatahimik nyo sa kabastusan ng mga Duterte? Noon hanggang ngayon. Kung pinag-uusapan natin dito, yung acting professionally since you are public servants. Bakit nung mura ng mura yung dating presidente, nandun yung presidential seal, nangahalik ng babae sa stage doon sa isang overseas event, yung mura ng mura,
Puro kababoy niyang binabanggit sa pulpito ng presidency. Bakit tahimik kayo? Yung vice president, nung pinagmumura, sinabi kumontak siya ng assassin para patayin yung presidente, first lady, at saka yung speaker of the house ng panahon na yun. Bakit hindi nyo kinundina? Tapos itong isang bagay na caricature ang pinag-uusapan natin dito. Bigla nyo le-lecture na itong si Jay Tariela. Dapat hindi mo ginagawa yan. Gumugulo. Ganon. Nasaan na yung freedom of expression dito? Nasaan na yung freedom of speech? Na ginagamit na dahilan ng Chinese Embassy sa Manila. Sinasabi, kung freedom of speech kayo, meron din kami. Teka muna. Teka muna. Yung freedom of speech ninyo, hindi ibig sabihin, babastusin nyo kayo bilang mga bisita dito sa Pilipinas, yung mga taong gobyerno dito. At saka unang-una, ginagaslight nyo yung Pilipinas Kayo yung nananakop sa West Philippine Sea Kayo yung walang karapatan dyan. Tapos ngayon sinisita kayo, sasabihin nyo, ba't nyo ino-open yung leader namin? Ipaglalaban namin yan. Saan kayo humuhugot ng kapal na mukha para magkaroon ng tinatawag na righteous indignation? Ha? Saan nabibili yun? Yung righteous indignation na yun. Kayo yung nananakop sa Pilipinas Kayo yung nag-squat sa West Philippine Sea. Tapos ngayon may mga naninindigan katulad ni Jay Tariela, aaray kayo. Tapos makakakuha kayo ng mga supporters sa ilang mga legislators dito sa Pilipinas. Ito rin hamon ko rito sa mga katulad nila Senator Marcoleta, Honorable Senator Robin Hood Padilla. Bakit? Baka naman mali ako, no? Baka hindi ko pa lang nadinig o hindi ko pa nabasa. Bakit hindi nyo kondenahin ng matindi itong ginagawang pambubuli sa atin ng China? Yung pangaharas sa mga mangingisda natin. Bakit hindi nyo gawin yun? Imbis na tumututo kayo sa mga katulad itong si Jay Tariela na pinapalaki niyo yung ganyang bagay. Tanong lang. Yung paghaharang nila sa resupply mission natin dyan sa Ayungin Shoal. Yung hindi tayo makapangisda ng maayos sa ating sariling exclusive economic zone. Bakit hindi nyo banata ng matindi kung sino yung punot dulo ng pangaharas na ito? At yun ay yung China. Bakit hindi nyo gawin? Yun ang tanong.